Si Blake ay isang malungkot na talunan na iniwan ng kanyang pamilya matapos siyang iwanan ng isang mangkukulam na sinumpa siyang sirain ang sinumang buhay na bagay na kanyang mahahawakan. Ngunit, nang dumating ang isang kakaibang katulong at nagsimulang mang-asar sa kanya, desperado siyang naghahanap ng paraan upang mawasak ang sumpa para sa wakas ay makuha siya. Nagsimula ang lahat ng isang misteryosong mangkukulam ang naglagay ng nakamamatay na sumpa sa batang Duke Blake na nagdulot sa kanyang ina na matakot sa kanya kaya't itinaboy siya sa isang villa sa malalayong estado. Doon, namumuhay siya ng boring na buhay, tumutugtog ng piano at sumusulat ng mga liham sa kanyang mga magulang para lang mapagtagumpayan ng oras at siya'y nabibigo dahil wala siyang ideya kung bakit siya naging Walmart Shigaraki sa simula. Ngunit, mayroon siyang isang blonde, masayahing katulong na si Alice na may katawan na katulad ni Angela White na araw-araw siyang inaasar sa kakaibang paraan para makuha ang kanyang reaksyon. Ito ang nagiging misteryo sa kanya dahil alam niyang magiging pulbos siya kung sakaling magpahuli siya. Isang umaga, habang tinatangkilik ni Blake ang tsaa at merienda na ginawa niya, ipinakita niya ang kanyang makakapal na hita sa kanyang mukha. Kaya't sinabi niya sa kanya na itigil ang pang-aasar dahil siya lang ang natitirang katulong na pumayag na manatili sa kanya at ayaw niyang mawala siya. Ngunit, hindi siya pinansin at lalo siyang inasar sa pamamagitan ng pag-anyaya sa kanya na kumain ng biskwit na hawak niya gamit ang kanyang bibig. Dapat ako, hindi siya. Pagkatapos niyang gawin ito, tinawag niya itong hindi tuwirang halik na nagdulot sa kanya ng labis na pagkalito kaya tinakpan niya ang kanyang namumula na mukha habang sumisigaw. Makalipas ang ilang sandali, nakaupo si Blake sa isang bangko, nag-iisip kung bakit hindi niya nakita ang kanyang pamilya mula nang itaboy siya ng kanyang ina at plano niyang sirain ang sumpa upang makauwi na. Bigla, may isang paru-paro na nagsimulang mang-abala sa kanya na nagdulot sa kanya na madulas at ilagay ang kanyang kamay sa isang malapit na puno para sa balanse. Ngunit ang puno ay nabulok na nagdulot sa kanya na mahulog mula sa swing. Habang siya ay nasa lupa, dumating si Alice at muling ipinakita ang kanyang mga alindog, kaya't bumangon siya at sinabi sa kanya na itigil ito upang hindi niya aksidenteng mahawakan siya. Ngunit, inatake siya ni Alice sa tabi ng puno at tinanong kung gusto niyang hawakan siya, kaya't nagmamakaawa siya sa kanya na itigil ang pang-aasar. Kinabukasan, naghatid si Alice ng almusal kay Blake sa kama, ngunit sinabi niyang hindi siya gutom, kaya't ipinaliwanag niya na nag-aalala siya na baka magkasakit siya at hindi na makapaglaro sa kanya. Nang marinig ito, sa wakas ay pumayag si Blake na kumain, kaya't sinubukan ni Alice na pakainin siya. Ngunit nang buksan niya ang kanyang bibig, muling inasar siya ni Alice sa pamamagitan ng pagsasabing ang kanyang kakayahan sa lalamunan ay maaaring lampasan ang kay Mia Khalifa. Habang kumakain siya, tinanong ni Alice kung bakit hindi siya mahilig kumain, kaya't ipinaliwanag niya na ang mga pagkain ay naging pinakamasamang bahagi ng araw mula nang siya ay sinumpa dahil ang kanyang mga magulang ay madalas na nasa ilang milya ang layo sa kanya sa hapagkainan. Gayunpaman, inamin niya na nagsimula na siyang kumain ng mas marami mula nang dumating si Alice at pinasalamatan siya na nagdulot sa kanya ng ngiti. Habang nag-aalis ng mga pinggan, ipinaalam ni Alice kay Blake na ang kanyang malapit na kaibigan, si Philip, ay darating upang makita siya. Sa araw na nakatakdang bisitahin ni Philip, naging nerbyoso si Blake at isinasaalang-alang ang pagkansela ng pagbisita gamit ang isang liham, ngunit pinakalma siya ni Alice sa pamamagitan ng pagpapaalala kung paano siya nilalaro ni Philip noong sila'y bata pa at binanggit kung paano siya ay nagpraktis na ng mga linya ng pagbati mula sa ChatGPT bilang paghahanda sa pagdating ni Philip. Habang tinutulungan siya ni Alice na magbihis, sinabi ni Blake kay Alice na hindi niya kailanman malilimutan kung paano si Philip ang tanging tumingin sa kanya ng iba, nang lahat ng iba pang kaibigan niya ay umiwas sa kanya dahil sa sumpa, at umaasa siyang maging kaibigan muli sila kung chill pa rin si Philip sa kanya. Habang inilalagay ang tie sa kanyang leeg, sinadyang umalog ni Alice ang kanyang mga melons sa ilang pulgada mula sa kanyang mukha. At ito ay nagdulot sa kanya ng pamumula, kaya't sinabi niya sa kanya na huwag magpakita ng ganoong asal sa harap ni Philip dahil ayaw niyang makita ng ibang lalaki ang kanyang mga plano nang walang package. Nangako si Alice na gagawin lamang ito para sa kanya at lumapit sa kanya habang ipinaliwanag na mas masaya kung makikita niya ang kanyang reaksyon, kaya't siya'y nagulat muli. Di nagtagal, dumating si Philip kasama ang maraming gwardiya at sinubukan ni Blake na pag-usapan ang mga lumang panahon. Ngunit biglang nagkunwari si Philip na hindi siya naaalala. Sinubukan ni Blake na lapitan siya, ngunit agad na bumuo ang kanyang mga gwardiya ng pader sa harap niya at kahit na nagsinungaling si Philip na nagpopose lang sila ng Jojo, nalungkot si Blake dahil alam niyang talagang pinoprotektahan nila si Philip mula sa kanya. Habang nagteti sila, naiinis si Blake dahil sa pag-asa niyang walang kabuluhan at tinanong niya si Philip kung bakit siya narito. Pero nagbago si Philip ng usapan at tinanong kung nag-iisa si Alice kasama siya, kaya ipinaliwanag ni Blake na mayroon din siyang butler na kasalukuyang nasugatan. Bigla,
sinubukan ni Philip na magsindi ng sigarilyo pero nanginginig ang mesa at nahulog ang isang florera. Nahuli ni Blake ang florera pero agad na nalanta ang mga bulaklak na nagdulot ng takot kay Philip at sa kanyang mga gwardiya. Di nagtagal, humiling si Philip na gumamit ng banyo at nagpasya si Alice na samahan siya. Sa daan, bigla siyang huminto at nangakong hahanapan siya ng ibang trabaho kung aalis siya sa mansyon kasama niya dahil sa tingin niya, delikado ang makasama si Blake pero tumanggi si Alice. Biglang pumasok si Blake at galit na nagbabala kay Philip na itigil ang paggalang kay Alice. Habang lumalapit si Blake, itinulak siya ni Philip gamit ang kanyang tungkod at tinawag siyang halimaw na nag-iwan sa kanya na naguguluhan. Ipinaliwanag niya na pinilit siyang pumunta rito ng ina ni Blake na nagplano na ipamana ang titulo sa kanyang nakababatang kapatid at putulin ang ugnayan kay Blake. Habang umaalis, inamin ni Philip na natatakot siya kay Blake at nanumpa na hindi na siya muling bibisita. Habang umaalis si Philip, umabot sa bagong antas ang depresyon ni Blake at nag-aalala si Alice para sa kanya. Pero tinatakpan niya ang sakit sa pamamagitan ng ngiti at sinabing ayos lang siya. Nang maglaon sa gabi, nag-iisa si Blake sa bakuran. Nag-iisip kung mahal siya ni Alice, pero dumating si Alice na may masayang ngiti at inanyayahan siyang maghapunan. Sa daan, sinabi ni Blake kay Alice na wala siyang karapatang mahalin siya dahil hindi niya siya mahawakan at hindi man lang makapagbigay ng bulaklak na hindi nalalanta. Pero kinuha ni Alice ang bulaklak mula sa kanyang kamay at sinabi na ang nalantang rosas ay magandang regalo para sa kanya dahil ito ay nangangahulugang isang alok. Nangako siya na sasamahan siya sa paghahanap ng paraan para mabasag ang kanyang sumpa. At habang siya ay umalis, nanumpa si Blake sa kanyang sarili na balang araw ay ilalagay niya ang singsing sa kanyang daliri gamit ang kanyang sariling mga kamay. Kinabukasan, sinusubukan ni Blake na basahin ang pinakabagong kabanata ng One Piece manga pero biglang sumulpot si Alice sa tabi niya at nakatingin sa kanya kaya nagreklamo siya na masyado siyang malapit. Ipinaliwanag ni Alice na gusto niyang makita ang kanyang mga reaksyon ng malapitan dahil napaka-cute nito kaya siya ay lumingon at tinakpan ang kanyang mga mata upang hindi mapahiya. Gayunpaman, pumunta si Alice sa kabilang panig at tinawag siyang kaakit-akit kaya siya ay nagulat nang mapagtanto niyang walang depensa ang kanyang mga tainga. Di nagtagal, dumating ang butler ni Blake, si Rob, at ipinaalam kay Blake na babalik siya sa trabaho sa araw na iyon dahil siya ay ganap ng gumaling mula sa kanyang pinsala sa likod, kaya masayang tinanggap siya ni Blake. Humingi ng tawad si Rob kay Alice sa pag-iwan ng lahat ng responsibilidad sa bahay sa kanya habang siya ay nagpapagaling. Pero sinabi ni Alice na ayos lang dahil nagkaroon siya ng mga gabi na mag-isa kasama ang kanyang boy toy. Ano ang ibig mong sabihin doon? Kaya sinermonan siya ni Blake dahil sa pagtatangkang malito siya. Matapos umalis si Rob sa silid, sinabi ni Blake na nagulat siya na ang matandang lalaki ay nagtatrabaho na sa estate, kahit nakakagaling lang mula sa pinsala, at itinuro ni Alice na ginagawa pa niya ang mga trabahong labis para sa kanya. Kaya't napagpasyahan ni Blake na si Rob ay superhuman. Sa totoo lang, si Rob ay naging butler ni Blake mula pa noong siya ay nakatira sa tahanan ng kanyang pamilya at siya lamang ang sumama kay Blake sa kanyang kasalukuyang mansyon, kaya't nakikita siya ni Blake bilang isang ama. Habang nakaupo, tinanong ni Blake si Alice kung bakit siya nakatayo lang na parang Statue of Liberty. Kaya ipinaliwanag niya na nagawa na ni Rob ang lahat ng trabahong balak niyang gawin at inalog ang kanyang mga gatas sa kanyang mukha habang tinatanong kung ayaw ba niyang mga regalo. Dapat ako, hindi siya. Ipinaliwanag ni Blake na hindi siya makapag-concentrate sa pagbabasa habang nandyan siya pero pinutol siya ni Rob upang ipaalam kay Blake na gumawa siya ng tsaa para sa kanya. Habang inihahain ni Rob ang tsaa, sinabi ni Blake na hayaan si Alice na gumawa ng ilang trabaho sa bahay dahil siya ay nag-recover pa lang mula sa injury. Pero sinabi ni Rob na huwag siyang mag-alala. Pero pumayag si Rob na hatiin ang mga gawain sa paglilinis kay Alice at tinawag siya na sumunod sa kanya. Kaya ipinakita niya ang kanyang mga cupcakes bago umalis. Oo boy, makalipas ang ilang sandali, naglalakad si Blake sa pasilyo at sinubukan siyang hawakan ni Rob, akalay si Alice siya. Kaya tumalon si Blake at tinanong kung desperado na siyang maglakbay sa kabilang buhay. Humingi ng tawad si Rob at ipinaliwanag na malabo ang kanyang mga mata dahil sa katandaan habang sinubukan niyang hawakan ang pinto sa tabi ni Blake pero umalis ulit si Blake sa daan at sinabi sa kanya na mag-ingat ng kaunti. Gayunpaman, tila wala pa ring alam ang matanda kaya nang dumating si Alice, nakiusap si Blake na kausapin siya ng may sentido pero hinawakan ni Rob ang kanyang mukha upang tiyakin kung siya nga iyon. Matapos siyang pagsabihan, napagod si Blake at sinubukang magpahinga sa isang mesa. Pero mabilis na kinuha ni Rob ang vase sa likod niya at tiniyak na patuloy siyang magtatrabaho doon hanggat siya ay nabubuhay dahil alam ng kanyang katawan kung paano gawin ang trabaho ng perpekto. Saktong nang magsimula ng umasa si Blake, biglang bumigay ang puso ng matandang tanga na nagdulot sa kanyang mahulog sa sakit. Ilang oras ang lumipas, tumugtog si Blake ng isang kanta ni Bruno Mars sa piano
at nagsusulat siya ng sarili niyang orihinal na mga kanta na makakatulong sa kanya na makabuhay kung siya ay iwanan ng kanyang pamilya. Sa lahat ng kanyang natatandaan, ang tanging bagay na pinuri siya ay ang kanyang pagtugtog sa piano, kaya ito ang naging pangarap at tanging pag-asa niya. Biglang lumitaw si Alice at nagulat siya sa isang tanong, kaya humingi siya ng tawad at ipinaliwanag na narinig niya ang kanyang magandang kanta habang siya ay naglilinis. Sinabi ni Blake na dapat ay lumapit siya upang makipag-usap sa kanya tulad ng isang normal na tao sa susunod, pero muli siyang lumapit habang tinatanong kung ano ang ibig niyang sabihin sa normal, kaya sinabi niya sa kanya na ipagpatuloy na lang ang kanyang trabaho sa halip na istorbohin siya. Gayunpaman, habang nililinis niya ang chimenea, iniunat ni Bro ang kanyang ulo tulad ng isang giraffe upang humanga sa kanyang mga bouncy peaches, kaya nagbiro siya na tigilan na ang sobrang pagtitig. Nang makita niyang sinasadya niya ito, sinabi ni Blake na umupo siya sa tabi niya habang tumutugtog siya ng musika, kaya umupo siya at ginugol niya ang susunod na ilang minuto na tumutugtog ng kanyang pinakabagong piyesa. Sa panahon ng kanta, naaalala ni Alice na pinulot niya ang isang rosas para sa kanya at hinahawakan ang kanyang katawan habang nakangiti ng may pagnanasa. Matapos ang pagtatanghal, sinabi niya sa kanya na ang kanta ay maganda, kaya namula ang kanyang mukha tulad ng ketchup habang inamin niyang ito ay isang balada na kanyang isinulat para sa kanya. At talagang gusto niyang marinig ito kasama siya. Dahil siya ay pagod, nagpasya siyang matulog sa piano at humiling sa kanya na gisingin siya kapag handa na ang hapunan. At siya ay lumapit upang halikan siya ng goodnight, pero huminto at ngumiti sa kanya bago umalis. Kinabukasan ng umaga, nagsusulat si Blake ng ilang kanta habang humahanga sa tanawin sa labas, ngunit biglang dumating ang kanyang nakababatang kapatid na si Viola at nagsimulang magreklamo tungkol sa kung gaano kadul ang kanyang mansyon. Walang pakialam na naglakad si Viola sa tabi ni Blake, na parang hindi siya nabangga at masiglang binati siya. Kaya tinawag ni Blake si Alice at pinagsabihan siya dahil pinapasok si Viola nang walang pahintulot ulit. Kaunting sandali pagkatapos, inihain ni Alice kay Viola ang ilang matatamis sa mesa at tinanong ni Blake kung kailan siya aalis. Kaya ipinaliwanag niya na hindi siya mananatili ng matagal dahil magagalit ang kanilang ina kung malaman niyang naroon siya. Nang mapansin niyang nakatitig si Blake sa kanya, binansagan siya nitong disciple ni Didi at ito ang nagpaunawa sa kanya na hindi niya kaya ang kanyang personalidad. Matapos ihain ni Alice sa kanya ang isa pang round ng matatamis, tinanong niya si Blake kung gusto ba niya si Alice, kaya inamin niyang hinahangaan niya ito at nagpasya siyang maging kanyang personal na wingwoman sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanya ng lahat ng mga lovey-dovey techniques na natutunan niya mula sa K-drama. Matapos maglaro sa kanyang kapatid ng ilang minuto, nagpasya si Viola na umalis at hiniling ni Blake na wag na siyang dumaan ng walang abiso, kaya sinabi niya sa kanya na magmadali at basagin ang sumpa upang muli silang makapagsama. Ito ang nagpasimula sa kanyang pamumula, kaya binansagan siya nito at sinubukang umalis, pero nabangga siya sa kanyang crush, si Rob, na nagpasabog ng kanyang utak gamit ang mga pick-up lines mula sa ikalawang digmaang pandaigdig. Matapos umalis si Viola, nagpanik si Blake tulad ng isang kaawa-awang tanga nang makita ang isang pusa sa kanyang bahay at humiling siya kay Alice na ilabas ito, pero binansagan siya nito na isang chicken, kaya ipinaliwanag niya na natatakot siyang pumatay ng mga hayop sa pamamagitan ng paghawak sa kanila. Habang pinapadama ang pusa, napansin ni Alice na may kwintas ito, kaya iminungkahi ni Blake na pakawalan ito sa gubat. Biglang sinimulan ng pusa na habulin si Blake at nahuli ito ni Rob, pero agad na pinakawalan, kaya hinabol ito si Blake pababa, kung saan muling binansagan siya ni Alice gamit ang kanyang mga milk jugs. Nang makapagpahinga na ang pusa, may natagpuan silang sulat dito na nagpapakita na ito'y iniwan, at naaalala ni Blake kung paano siya iniwan din, kaya pinakain niya ang pusa sa labas. Nang gabing iyon, sinabi ni Blake kay Alice na ang kanyang lolo ay nagpraktis ng sayaw kasama ang kanyang ina sa ballroom at inimbitahan siyang sumayaw kasama siya. Kaya pumayag siya at nagtagal sila ng ilang oras na sumasayaw sa ilalim ng liwanag ng buwan nang hindi siya nahahawakan. Kinabukasan, binati ni Blake si Alice habang siya'y nagwawalis sa bahay. Ngunit gaya ng dati, lumapit siya sa kanya para batiin siya at tinukso siya. Makalipas ang ilang sandali, naglalaro si Blake ng snooker at humahanga ang kanyang mga katulong na siya'y isang master. Kaya ipinaliwanag niya na naglalaro siya mag-isa sa kanyang libreng oras. Hamon ni Alice sa kanya ang makipaglaro, kung saan ang matatalo ay susunod sa utos ng nanalo. Ngunit nang siya na ang magsimula, nagpose siya ng kakaiba habang ipinapakita na magaling siya sa mahahabang stick. Matapos ang ilang minutong paglalaro, ang natira sa mesa ay ang puti at itim na bola. At nagkamali si Alice sa kanyang pagtatangkang tamaan, kaya lumipat si Blake para maglaro, tiwala na mananalo siya. Habang nagpo-pose siya para tamaan ang bola, nagyayabang siya tungkol sa slam dunk na gagawin niya. Ngunit sinabi ni Alice ang ilang hindi banal na salita na nagpasimagining sa kanya ng mga posisyon niya sa OnlyFans, kaya humiling siyang manahimik siya
habang naglalaro. Ngunit aksidenteng natamaan niya ang itim na bola gamit ang kanyang stick, kaya siya'y na-foul ni Rob at pinayagan si Alice na tamaan ang bola mula sa kahit saan niya gusto. Nang walang pag-aalinlangan, inilagay niya ang puting bola malapit sa itim at sinisid ito sa butas nang walang kahirap-hirap para manalo sa laro. Habang lumalapit kay Blake, pinaalalahanan siya ni Alice tungkol sa kondisyon ng laro at siya'y nagsisimulang magpanik. Iniisip na hihilingin niyang gumawa siya ng personal na cream show para sa kanya gamit ang kanyang love bone. Ngunit sa halip, hiningi niyang makasama siya sa isang biyahe sa bayan. Nang maglaon, sa hardin, tinanong ni Blake si Alice kung bakit siya nais pumunta sa bayan, kaya ipinaliwanag niya na may festival kung saan magsusuot ng mga costume at tiniyak na hindi siya masasaktan dahil makapal ang kanyang costume. Nagreklamo si Blake na hindi siya sanay sa mga lugar na puno ng tao, ngunit sinabi niya na hindi masyadong matao noong nakaraang taon nang siya'y dumalo at nagmamakaawa sa kanya na pumunta sa bayan kasama siya gamit ang mga mata ng tuta, kaya sa wakas ay pumayag siya. Kinabukasan, nakasuot si Blake ng Temu Birdman cosplay habang naglalakad sa bayan kasama si Alice at sinabi niyang ang ganda niya, kaya nagpasalamat siya at itinuro na mas matao ang lugar kaysa sa inaasahan niya. Bigla, may isang random na babae na dumaan at sinubukan ni Blake na umiwas sa kanya, ngunit nagbanggaan sila ni Alice na nagdulot sa kanya ng panic. Gayunpaman, ayos lang si Alice at sinabi niyang wala siyang dapat ipag-alala dahil siya'y nakapaloob sa bakal. Nang magreklamo siya na mabigat ang costume, tinanong siya ni Alice kung gusto niyang umuwi, ngunit nagpasya siyang ipagpatuloy ang biyahe dahil ito ang gusto niya, kaya nagpasalamat siya. Habang naglalakad, patuloy si Alice sa pagsasalita tungkol sa kung paano niya palaging gustong makipag-date sa publiko kay Blake, ngunit si Bro ay nakikipaglaban para sa kanyang buhay sa likod niya habang iniiwasan ang mga tao. Lumilingon siya pabalik para makipag-usap sa kanya, ngunit hindi siya makita dahil nakahiga siya sa sahig na parang basahan, humihingi na umuwi. Habang hinahanap siya, biglang may isang nakamaskarang babae na humawak sa kanya at tinanong kung siya si Sharon. Ngunit ipinaliwanag ni Alice na si Sharon ay kanyang ina, kaya ipinaliwanag ng babae na siya ay kakilala ni Sharon at umalis. Samantala, sinusubukan ni Blake na makahanap ng daan pabalik kay Alice, ngunit may isang batang naliligaw na humawak sa kanya at nagsimulang umiyak para sa kanyang ina, kaya pumunta siya sa isang piano para tumugtog ng nakakaaliw na kanta para sa kanya. Matapos suriin ang lugar, nagsimula si Blake na tumugtog ng masayang kanta na tinangkilik ng lahat sa paligid, lalo na ng bata. Hindi nagtagal, ang buong kalye ay parang eksena mula sa isang Bollywood drama habang lahat ay sumasayaw kasama ang kanta ni Blake. Ngunit napansin ni Blake na nagkita na ang bata at ang kanyang ina, kaya tumigil siya sa pagtugtog. Matapos silang batiin, nagpasya siyang ipagpatuloy ang paghahanap kay Alice, ngunit biglang sumulpot siya sa kanyang costume at sinabi sa kanya na huwag umalis ng mag-isa. Nang maramdaman ni Alice na pagod na si Blake, iminungkahi niyang umuwi para magpahinga, ngunit sinabi ni Blake na gusto pa niyang manatili sa bayan kasama siya ng kaunti pang oras. Nag-enjoy ang mga lovebirds ng ilang oras na magkasama sa festival at hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang tindahan kung saan nakakita si Blake ng maskara na kamukha niya. Kaya't nagtatawanan sila ni Alice, pero sinabi ng mangangalakal na ang maskara ay inspirasyon ng Duke of Death na nakatira sa isang mansyon sa gubat, kaya't hinila siya ni Alice palayo roon. Habang nagpapahinga sa isang tulay kasama si Alice, sinabi ni Blake na hindi siya nagtataka na may mga chismis tungkol sa kanya. Pero ang lasa ng sorbetes ay nagpapasaya sa kanya, kaya't nag-alok siya kay Alice. Noong unang panahon, may isang matapang na prinsipe at isang magandang prinsesa na labis na nagmamahalan at nagplano na magpakasal. Pero isang selosang mangkukulam ang kumuha sa prinsipe patungo sa buwan. Matapos marinig ang kwentong ito, sinabi ni Blake na kabaliktaran ito ng sitwasyon nila ni Alice. Dahil kahit mahal na mahal niya ito, hindi niya siya mahawakan sa kanilang date. Nang gabing iyon, nakakita si Blake ng tala kung saan humihiling si Alice na pumunta siya sa kanyang silid kung hindi siya makatulog at pagdating niya roon, nakita niyang walang suot na damit. Habang umiinom siya ng tsaa, sinabi niya na tanggalin ang kanyang coat at humiga sa kanyang kama. At sumunod siya pero nagpanik dahil akala niya'y may mangyayari sa kanila. Tinanong ni Blake kung libre siya sa susunod na gabi dahil gusto niyang ipakita sa kanya ang isang bagay at pumayag siyang sumama sa kanya. Nang sumunod na gabi, magkasama sila sa isang bangka. Ngunit ang tunay niyang plano ay sabihin sa kanya kung ano talaga ang nararamdaman niya sa kanya habang umuulan ng mga bituin. Pero nang oras na para sa shower, lumipad ang kanyang sombrero.
Sinubukan ni Alice na abutin ito pero nahulog siya sa ilog, kaya't humiling siyang halikan siya para magkaroon sila ng makatang wakas na hindi nakuha ng mga magkasintahan sa kwento. Kinabukasan, si Blake ay nasa kanyang opisina, nag-aalala na tinanggihan niya ang alok ni Alice na halikan siya. Pero biglang dumating ang kanyang mga katulong na may dalang mga bagong libro. Naramdaman niyang maaaring iniisip niyang iniiwasan siya, kaya't sinubukan niyang makipag-usap. Pero hindi siya pinansin ni Alice at nagpatuloy sa pag-aayos ng mga libro. Ngunit sinabi ni Alice na hindi siya iniiwasan siya, kaya't ipinaliwanag niya na hindi siya ang kanyang karaniwang sarili, pero sinabi niyang nagsisinungaling siya at umalis. Nang magreklamo siya tungkol sa biglang pagbabago ni Alice kay Rob, sinabi ng matanda na siya ay kumikilos na parang sarili niya, pero nagpasya si Blake na hanapin ang ugat ng problema. Di nagtagal, si Alice ay nagpapahinga sa kanyang silid kasama si Blake sa kanyang tabi at naramdaman niyang nagkasakit siya matapos mahulog sa ilog. Nakita niyang mainit ang kanyang mukha kaya't nagtakip siya ng kumot pero ipinaliwanag niyang hindi ito dahil sa lagnat kundi dahil sa kanyang mga pulso. Inimungkahi niyang maglaro sila sa niyebe kinabukasan pero tumanggi si Blake dahil gusto niyang manatili sa loob, malayo sa lamig. Pero binalot niya siya ng scarf na siya mismo ang gumawa at hiniling na isuot ito habang naglalaro sila sa labas. Kaya, nangako siyang sasama sa kanya. Kinabukasan, lumabas ang magkasintahan at nakita nilang parang Winterfell ang kanilang bakuran kaya nagmadali si Blake na maglaro sa niyebe pero nahulog siya na parang tanga. Dahil sobrang ganda ng kanyang katulong na si Mami, sinalubong niya ito sa pamamagitan ng masayang pagtapon ng snowball sa kanyang dibdib kaya nagpakita siya sa kanya na nagpalakas ng kanyang tibok ng puso. Dumating si Rob at sumali sa saya sa pamamagitan ng pagbuo ng snowman kaya nag-umpisa rin sina Blake at Alice na mag-roll ng niyebe. Nang simulan ni Alice na mang-asar kay Blake, naguluhan siya at tumalon palayo, kaya sinabi niyang magpahinga siya habang patuloy siyang nangangalap ng niyebe. Pero sinubukan ni Blake na magbigay ng sorpresa gamit ang snowball, pero mabilis na nakaiwas si Alice at tinamaan siya ng sunod-sunod na snowballs. Nagtapon siya ng mas maraming snowballs sa kanya, pero nakaiwas si Alice sa lahat. At si Rob ay nasisiyahan na pinapanood ang kanilang kabataang romansa na parang isang episode ng Love Island, hanggang sa tinamaan siya sa mukha ng isang snowball. Matapos ang ilang oras ng paglalaro, bumalik sina Blake at Alice sa loob, kung saan humiling si Alice na ibigay ni Blake ang kanyang mga damit para maglaba siya. Pero tumanggi siya dahil ayaw niyang bitawan ang scarf na ginawa niya at tumakbo palayo. Nang tanggalin ni Alice ang kanyang hair cover, napansin niyang nawawala ang hikaw ng kanyang ina at sinubukan niyang lumabas para kunin ito, pero nakita niyang sobrang tindi ng niyebe. Nakita na nahihirapan ang kanyang asawa, lumabas ang Simp King at nagsimulang maghukay sa niyebe para hanapin ang hikaw, pero napagod siya at nawalan ng malay. Bigla, isang mahiwagang paniki ang nag-transform sa isang nakamaskarang babae na bumagsak sa tabi niya at tinawag siya na nagpagulat sa kanya. Sinubukan niyang tulungan siyang tumayo, pero ipinaliwanag niya na siya ay sinumpa at bumangon siya sa sarili bago ipaliwanag na hinahanap niya ang mahalagang hikaw ng kanyang katulong na nawala sa niyebe. Nagulat ang babae na nagkakaroon siya ng ganitong hirap para sa isang katulong, kaya ipinaliwanag niya na espesyal si Alice sa kanya, na lalong nagpasurpresa sa kanya. Nang tanungin niya kung ano ang ginagawa niya roon, ipinaliwanag niyang naligaw siya matapos makahiwalay sa kanyang mga kaibigan at balak niyang nakawin ang kanilang mansyon para sa pagkain bago niya sila natagpuan. Sa kasamaang palad, naipit ang pala ni Blake sa niyebe at sinabi niyang nangangalay na ang kanyang mga kamay, kaya pinayuhan siya ng babae na sumuko at hanapin ito sa susunod na tagsibol kapag natunaw na ang niyebe. Ngunit sinabi ni Blake na magiging kalawangin na ito sa oras na iyon at inihayag na gusto niyang makita ang masayang mukha ni Alice kapag ibinalik niya ito sa kanya bago mawalan ng malay. Naantig sa kanyang mga salita, tinanggal ng babae ang kanyang maskara at ginamit ang isang spell mula sa playbook ni Firelord Ozai para tunawin ang niyebe. Nang magising si Blake, nagulat siya na natunaw na ang niyebe sa paligid niya at inabot sa kanya ng babae ang nawawalang hikaw habang ipinapakilala ang kanyang sarili bilang Cuff, ang mangkukulam. Habang naglalakad sila sa pasilyo, ipinaliwanag ni Cuff kay Blake na hindi niya maalis ang kanyang sumpa at tinanong siya kung sigurado siyang papasukin ang isang mangkukulam sa kanyang tahanan. Pero sinabi niyang ayos lang dahil gusto niyang pasalamatan siya at magtanong pa. Hindi nagtagal ay nakatagpo sila kay Alice
at sinabi ni Blake na si Cuff ay isang mangkukulam na nagligtas sa kanyang buhay, pero pinagsabihan siya ni Alice dahil lumabas siya sa kabila ng kanyang mga babala. Nang ibigay niya ang hikaw sa kanya, nagpasalamat si Alice at ipinahayag kung gaano siya kasaya na okay siya, pero biglang hinila siya ni Cuff sa banyo para makipag-usap. Habang naghihintay sa kanila, napansin ni Blake na matagal na sila, kaya naisip niyang nagkakaroon sila ng mga kakaibang galaw sa banyo. Pero nang dumating sila, ipinaliwanag ni Cuff na tumutulong si Alice na ayusin ang kanyang coat. Matapos bigyan si Cuff ng pagkain na kasing dami ng isang hukbo, tinanong ni Blake siya tungkol sa mangkukulam na sumumpa sa kanya, pero sinabi niyang wala siyang ideya tungkol doon at ikinuwento ang tungkol sa mga tao na hunting down sa mga mangkukulam na siyang dahilan kung bakit nawalan ng mga magulang ang kanyang kaibigan. Dahil ang kanyang ama ay tao, si Cuff ay isang half-witch, half-human hybrid, pero wala siyang mapuntahan dahil tinatanggihan siya ng parehong grupo at nagulat si Blake na niligtas siya kahit tao siya, kaya ipinaliwanag niyang ang kanyang determinasyon ang nagudyok sa kanya. Matapos ibigay ni Alice kay Cuff ang kanyang coat, nagsimula siyang magkwento tungkol sa kanyang kaibigan, kaya inisip ni Blake na gusto siya nito at ito ay nagpasabik sa kanya kaya tumalon siya sa bintana at lumipad palayo. Kinabukasan, naghatid si Alice kay Blake ng tsaa habang pinupuri ang kanyang kasuotan, kaya nagpasalamat siya at tinanong kung hindi ba siya nababato sa pagsusuot ng parehong uniforme ng katulong araw-araw. Pero sinasabi niyang nag-iiba siya araw-araw at muling ipinapakita ang kanyang mga hita. Nang sumunod na umaga, si Blake ay nag-compose ng musika sa sala at dumating si Viola para maglaro sa kanya tulad ng dati. Ngunit nakatagpo siya kay Rob na muling nagpapapula sa kanyang mukha. Pag-alis ni Rob, tinawag ni Blake si Viola na isang panther. Kaya't ipinaliwanag niya na nahulog siya sa isang mas matandang lalaki dahil ang mga batang katulad niya ay masyadong bata para sa kanya. Nang ipaalala ni Blake na si Rob ay isang tagapaglingkod, naghagis siya ng bulaklak sa kanyang sombrero at ipinapaalala sa kanya na siya rin ay may gusto sa isang tagapaglingkod. Di nagtagal, naghatid si Alice sa kanila ng mga matamis at nagpasya si Viola na alamin kung anong klaseng babae talaga si Alice. Matapos ang ilang segundo ng pag-inspeksyon, sinabi ni Viola na wala siyang alindog, pero nang mapansin ang mga sandatang dala ni Alice, humiling siyang makipaglaro dito. Nang pumayag si Alice, ginugol niya ang ilang minuto sa pagtalbog nito at kahit na siya ay naengganyo sa lambot nito, sinabi niyang wala itong alindog at nagpasya siyang turuan siya ng paraan ni Viola para maging kaakit-akit. Pagkatapos, hiniling niya kay Blake na humarap sa pader at sinimulan ang kanyang aralin sa pagpapakita kay Alice kung paano gumawa ng kaakit-akit na mukha. Ngunit si Alice ay nag-glaze sa kanyang cute na mukha sa halip na sundin ang kanyang mga tagubilin. Nang sa wakas ay sumunod si Alice sa mga tagubilin ni Viola, hiniling ni Viola kay Blake na ibaling ang kanyang mukha at siya ay labis na nagulat sa kung gaano siya kaakit-akit kaya't pinuri niya si Viola bilang isang mahusay na guro. Sa puntong iyon, dumating si Rob at ipinaalam kay Viola na tinatawag siya ng kanyang mga butler na umuwi. Kaya't nagsimula siyang magmukhang malungkot dahil hindi siya nakapag-usap kay Rob. Nakita ito, pinayuhan siya ni Blake na gamitin ang paraan ni Viola kay Rob at sinubukan niyang gawin ito, ngunit labis siyang na-overwhelm sa kanyang Sigma energy na nag-init ang kanyang utak. Kinabukasan, masiglang bumalik si Viola sa mansyon, ngunit ang unang taong nakita niya ay si Rob, kaya't nagsimula siyang mag-stutter na parang gorilla na nasa meth. Habang naglalakad sila sa hallway, ipinaalam ni Rob sa kanya na si Blake ay nasa kusina, ngunit wala siyang pakialam doon dahil ang gusto lang niya ay humanga sa kanyang gray-haired, wrinkly Prince Charming. Nang pumasok sila sa kusina, nakita nila si Alice na pinapakain si Blake, kaya tinanong ni Viola kung ano ang ginagawa nila at ipinaliwanag nila na gumagawa sila ng masarap na pagkain upang akitin ang witch pabalik sa kanilang mansyon gamit ang amoy nito. Wala siyang pakialam sa mga witch, ngunit nakikita niya ito bilang perpektong pagkakataon upang mapalapit si Rob sa kanyang mga alindog, kaya't nagmakaawa siya kay Alice na payagan siyang sumali. Matapos siyang magsuot ng apron, binigyan siya ni Blake ng LeBron James level na tulong sa pamamagitan ng paghingi kay Rob na gumawa ng tinapay kasama siya. Habang nag-rolling sila ng masa, nagsimula si Viola na mag-simp kay Rob at tinanong siya kung anong hugis ang dapat nilang gawing, ngunit humiling siya na siya ang pumili dahil wala siyang ideya. Kaya't hinulma ni Rob ang mga ito sa cute na mga pusa na nagdulot sa kanya ng muling pagdura sa kanya. Habang hinuhulma niya ang kanyang sariling tinapay, sinabi ni Viola na para silang mag-asawa, ngunit sinabi ni Rob na masyado siyang bata para maging asawa niya at ang salitang asawa ay muling nagpasaya sa kanya. Sa kalooban, nagpapasalamat si Viola na ang kanyang kapatid ay may mga mabuting tao tulad ni na Alice at Rob sa paligid upang bigyan siya ng emosyonal na suporta kapag siya ay nalulumbay. Ngunit sinabi niyang payuhan si Rob na itigil ang kalokohan upang hindi siya agawin ng kanyang kapatid ang trono. Gayunpaman, nagpasalamat si Rob sa kanya
dahil alam niyang nagmamalasakit siya kay Blake sa kabila ng kanyang mga matitigas na salita. Ngunit muling pumasok siya sa simp mode. Makalipas ang ilang sandali, si Viola ay papasok na sa kanyang karwahe at nalungkot siya dahil hindi siya nagkaroon ng mas maraming oras kasama si Rob. Ngunit bigla, dumating si Rob at binigyan siya ng basket ng tinapay na dadalhin pa uwi na labis na nagpasiya sa kanya. Kinabukasan, si Alice ay nag-skate sa yelo habang pinagmamasdan siya ni Blake mula sa gilid, ngunit biglang dumating ang isang nagsasalitang ibon at tinanong kung nakita niya ang kanyang kaibigan. Ipinakilala ng ibon ang kanyang sarili bilang isang witch na nagngangalang Zane at sinabing nararamdaman niya ang cursed energy na nagmumula kay Blake. Kaya't ipinaliwanag ni Blake na siya ay sinumpa ng isang witch at ipinaalam sa kanya na ang kanyang kaibigan, si Cuff, ay umalis sa kanilang mansyon ilang araw na ang nakalipas. Nang sumama si Alice, nagbago si Zane at ginamit ang mga pick-up lines sa TikTok. Kaya itinulak siya ni Blake at minarkahan ang kanyang teritoryo. Ipinaliwanag ni Zane kay Blake na talagang type niya ang mga babae, pero hindi siya attracted kay Cuff dahil tuwing nag-flirt siya, sinasabi nitong walang saysay ang pag-flirt. Ipinahayag niya na type niya ang malalaking pakwan, pero sabi ni Blake, mas type niya ang mga hita, kaya isinulat ito ni Alice na nagdulot sa kanya na pagalitan siya. Habang nag-iisip sila kung paano mahahanap si Cuff, humiling si Blake kay Zane na gumamit ng magic, pero sinabi niyang hindi niya ito magagawa at nagreklamo na kailangan niyang mahanap si Cuff agad dahil mas bobo siya kay Patrick Star. Ngunit ipinahayag ni Alice na pinapainit niya si Cuff sa loob ng kanyang milk factories matapos siyang matagpuan sa yelo, at nang ilapag niya ito sa lupa, nagbago si Cuff sa kanyang anyong tao. Habang nagkukwentuhan sina Zane at Cuff, inimbitahan sila ni Blake na sumama sa kanya sa pag-skate, kaya naglagay silang lahat ng ice skates at naglaro sa yelo. Matapos ang ilang oras ng sweet skating, nagpasalamat si Blake sa mga witch sa pagsama sa kanila, pero ipinaalam ni Cuff kay Blake na balak nilang dalhin siya sa pagtitipon ng mga witch na tinatawag na Witches' Sabbath sa gabi ng full blood moon para makapag-imbestiga siya sa mga witch. Nakapagpaalala ito kay Alice ng kanyang pagkikita sa kakaibang nakamaskarang babae, kaya nakiusap siya kay Blake na payagan siyang sumama para makumpirma ang isang bagay sa pagtitipon. Nang gabing iyon, dumating si Viola sa kwarto ni Alice at nagulat siya nang makita ang kanyang mga melons na nakabukas. Habang nag-i-enjoy sila sa tsaa, sinabi ni Viola kay Alice na may crush siya kay Rob, at sinabi ni Alice na siya ang perpektong kapareha para sa kanya, na nagpasaya sa kanya. Nang tanungin ni Viola kung sino ang crush ni Alice, sinabi niyang siya ang kanyang personal na Prince Charming na nagligtas sa kanya sa oras ng pangangailangan, kaya nangako si Viola na tutulungan siyang makuha ito. Pagkatapos, umamin si Viola na palagi niyang gustong magkaroon ng nakatatandang kapatid na mag-aalaga sa kanya at nakatulog sa balikat ni Alice. Biglang dumating si Blake para hanapin si Viola, kaya iminungkahi ni Alice kay Blake na purihin siya hanggat maaari kinabukasan para maramdaman niyang inaalagaan siya. Ilang araw ang lumipas, nag-serve si Alice ng tsaa kay Blake, pero nagreklamo siya na ang mga balikat ng kanyang maid outfit ay hindi angkop na nakabukas at humiling na magsuot siya ng normal, kaya tinukso siya ni Alice sa pamamagitan ng pagsusuot ng mas kakaibang outfits. Di nagtagal, pumasok si Blake sa conservatory para magbasa dahil malamig sa labas. Pero nakita niyang mukhang Evial Forest ang lugar, kaya ipinaliwanag ni Alice na nakalimutan nila ni Rob ang lugar. Iminungkahi ni Blake na linisin nila ang lahat ng mga palumpong, kaya kumuha siya ng mga gamit sa paglilinis mula sa kanyang milk packs para makatulong. Habang naglilinis, ginamit ni Blake ang kanyang curse ability para mabulok ang mga halaman sa paligid niya, pero naalala niya kung paano siya minsang aksidenteng nakapatay ng maliliit na hayop noong bata pa siya. Ang mga kamakailang pangyayari ay nagbigay daan sa kanya upang matuklasan ang mga butas sa sumpa. Una, pwedeng lumapit ang mga tao sa kanya nang hindi nabubulok, at kung sapat ang kapal ng kanyang damit, pwede silang makipag-ugnayan sa kanya nang hindi namamatay. Bilang karagdagan, ang mga tao na humahawak sa mga bagay na nahawakan niya ay magiging maayos at pwede niyang hawakan ang mga damit ng mga tao. Ito ang mga patakaran na ginawa ng witch na nagsumpa sa kanya, kaya naramdaman niyang nasa ilalim siya ng kanyang kontrol mula ng araw na isinumpa siya. Nakita ni Blake si Alice na humahanga sa ilang bulaklak, pero humiling siya na sirain niya ang mga ito habang siya ay pupunta upang linisin ang ibang bahagi ng kwarto. Gayunpaman, ginamit niya ang mga bulaklak sa kanilang tuyong anyo para gumawa ng tiara at inilagay ito sa ulo ni Alice, kaya nagpasalamat siya at nangako na itatangi ang kanyang regalo. Nangako si Blake sa kanyang sarili na hindi siya mananatili sa ilalim ng kontrol ng witch ng mas matagal, at nang maalala ang paliwanag ni Cuff tungkol sa Witches' Sabbath, nagpasya siyang maghanap ng mga lead kung paano masira ang sumpa para makauwi sa kanyang pamilya. Nang gabing iyon, naglalakad si Blake sa pasilyo at narinig niyang sumisigaw si Alice, kaya nagmadali siyang tingnan siya, tanging makita siyang nakasuot ng kanyang natural na bathing suit na nagdulot sa kanya ng pagkabigla.
Nang magkalma sila, ipinaliwanag ni Alice na may pusa na pumasok sa kanyang dressing room habang siya ay naliligo at kinuha ang kanyang gown. Kaya nangako siya na ibabalik ito mula sa pusa. Habang naglalakad siya roon, napansin niyang naglalakad si Alice sa likuran niya, kaya sinabi niyang manatili siya sa likod. Pero iginiit niyang sumama dahil siya ang may pananagutan sa gulo. Dahil nakitang hindi niya siya mapapaniwalaan, inilagay ni Blake ang kanyang jacket sa kanya at tinukso siya habang naglalakad sila sa pasilyo. Sa wakas, natagpuan nila ang pusa pero napansin ni Alice na pinuputol na nito ang kanyang gown, kaya ipinaliwanag niya kay Blake na marahil sinusubukan ng pusa na kumuha ng ilang sinulid pabalik sa kanyang pugad. Inaalok ni Blake na bilhan siya ng bago, pero sinabi ni Alice na paborito niya ang gown na sinira ng pusa dahil pinuri niya ang hitsura niya nang suot niya ito. Matapos niyang hubarin ang kanyang maid outfit, inisip ni Blake na maligo siya at inimbitahan siya ni Alice na sumama pero tumakbo siya palayo. Ilang araw ang lumipas, dumating sina Cuff at Zane para dalhin si Blake sa Sabbath ng mangkukulam, pero abala pa rin si Blake sa pag-iisip kung ano ang dadalhin. Nang tanungin niya si Alice kung natatakot siya, sinabi niyang hindi at inihayag na may mga regalo siyang nakahanda sa kanyang milk factories para sa mga mangkukulam. Ngunit biglang dumating sina Zane at Cuff at sinunog ni Cuff ang bag ni Blake na puno ng armas habang sinasabi na hindi niya ito kailangan dahil delikado siya basta't hindi nila malaman na tao siya. Tinanong ni Alice kung pwede siyang sumama sa sabat ng mga mangkukulam at agad na pumayag si Cuff, pero nalito si Blake sa kanilang pagiging relaxed tungkol dito, kaya't siniguro ni Zane kay Blake na poprotektahan niya si Alice. Tinanong ni Zane si Cuff na gumawa ng mga robe para sa kanila, at nang nagawa na niya ito, ipinaliwanag niya na magpapanggap silang magkapatid sa kaganapan. Pagkatapos, lumikha si Zane ng magic portal na pinasukan ng lahat papunta sa dimensyon ng mga mangkukulam at habang umuusad sila, natatakot si Blake dahil ang mga mangkukulam sa paligid ay mukhang mga halimaw. Bigla, may isang mata na dumapo sa kanyang binti at ang batang may-ari nito ay nagmamadaling kunin ito, pero nag-transform siya sa isang nakakatakot na halimaw na nagpasabog ng kaluluwa ni Blake. Sa simula ng kaganapan, lumitaw ang isang nakamaskarang mangkukulam na si Daleth at nagsimula ng attendance, kaya't ipinaliwanag ni Zane kay Blake na siya ang kanilang leader. Matapos kunin ang attendance ni Zane at Cuff, tinanong ni Daleth kung sino sina Blake at Alice, at pinaalala ni Zane kay Cuff ang plano na sabihin na sila'y kanyang mga kapatid. Pero sinabi ng airhead na sila'y kanyang anak at anak na babae, na nagdulot sa kanya ng sermon. Pagkatapos, gumawa si Daleth ng ilang anunsyo tungkol sa mga halaman at idineklara na tapos na ang Sabbath, at nagulat si Blake na tapos na ang pulong. Nang mga sandaling iyon, may isang pangit na mangkukulam na nagtanong kay Zane kung bakit niya pinili na i-crack si Cuff, na may dugong tao, pero kinuha ni Zane ang kanyang sigarilyo at humiling na humingi siya ng tawad kay Cuff, dahil siya ay isang respetadong mangkukulam. Nang ginawa niya ito, nagsimula silang maglaro ng bola, pero lumapit si Alice kay Dallas, na agad siyang nakilala mula sa kanilang nakaraang pagkikita. Nang tanungin niya kung bakit nandito si Alice, ipinaliwanag ni Alice na gusto niyang malaman kung ang kanyang ina ay konektado sa mga mangkukulam, pero sinabi ni Dallas na kakilala lang siya. Nakipagkita si Blake kay Alice para humingi ng panyo, kaya tinanong niya kung nagde-date sila, at umamin si Blake na hindi. Pero bigla niyang binanggit ang kanyang sumpa, kaya tinanong niya kung paano niya nalaman ito at ipinaliwanag niyang nakita siya sa mansyon ng isang aristokrata noong siya'y bata pa. Ipinahayag din niyang kilala niya ang mangkukulam na sumumpa sa kanya. Pero nang tanungin nila kung sino siya, sinabi ni Dallas na patay na siya at wala siyang ideya kung paano basagin ang sumpa. Nagulat si Blake nang marinig ito, kaya't sinimulan niyang tanungin siya tungkol sa kung paano namatay ang mangkukulam. Pero sinabi ni Dallas na namatay siya dahil magaling siya sa mahika at wala na siyang alam pa dahil kinamumuhian niya ang mangkukulam. Pagkatapos, hiniling niya kay Blake na sumuko na sa pagsisikap na alisin ang sumpa dahil mas komplikado ito kaysa sa normal na sumpa at sinunog ang kanyang disguise na nagpapahintulot sa lahat ng mga mangkukulam na maramdaman na siya ay tao. Nagsimula ang mga mangkukulam na habulin sila at isa sa mga mangkukulam ang umatake gamit ang mga mahikang baging pero pinabulok ni Blake ang mga baging para iligtas si Alice at nakatakas ang grupo sa pamamagitan ng portal pabalik sa mansyon. Nagpasalamat si Blake kay Cuff sa pagtulong sa kanila at tinanong kung bakit siya nagpunyagi para sa kanila, kaya't ipinaliwanag niya na gusto niyang maging kaibigan siya matapos makita kung gaano siya kalayo para sa taong mahalaga sa kanya. Nang marinig ito, masayang sinabi ni Blake na gusto rin niyang maging kaibigan siya, kaya't hinila niya si Zane palabas ng silid at sinabi sa kanya na magsisimula silang muli bilang magkaibigan sa susunod. Kinabukasan, nagre-relax ang mga magkasintahan sa hardin at tinanong ni Blake si Alice na subukang magsuot ng puting gown dahil gusto niyang makita siya sa wedding dress. Pero ang kanyang mga pangarap ay nagdulot ng pag-shutdown ng kanyang utak.
Makalipas ang ilang sandali, ipinakita ni Alice kay Blake ang isang magic pot na ginawa ng isang tiyak na mangkukulam at ipinaliwanag niyang binili niya ito sa bayan ilang araw na ang nakalipas dahil mayroon itong mga libro ng mga recipe sa pagluluto. Habang pinupuno niya ang palayok ng tubig, tinanong ni Blake kung ano ang balak niyang gawin at sinabi niyang ito ay isang bagay sa pagitan ng sopas at love potion. Tinanong ni Blake kung kailangan ba talaga niyang samahan siya at sinabi niyang oo dahil ginagawa niya ito para sa kanya dahil gusto niyang makita ang kanyang reaksyon. Bumulong siya ng pick-up line sa palayok at bigla itong uminit habang tinatanggihan siya na nagtataka si Blake sa kakaibang panlasa ng mangkukulam. Matapos ilagay ang lahat ng sangkap, sinimulan ni Alice na haluin ang timpla. Ngunit nalilito si Blake dahil may mga mangkukulam na mabangis at masama habang ang iba ay cool tulad ni Zane at Cuff. Naalala niya ang sinabi ni Daleth na sumuko na sa pagsubok na sirain ang kanyang sumpa, ngunit nagpasya siyang hindi at nag-isip ng paraan hanggang biglang sumigaw ang palayok. Nakita ito, ipinaliwanag ni Alice na kailangan nilang kontrolin ang palayok gamit ang mga salitang mahika mula sa libro at nagbasa siya ng isa pang pick-up line na nagpasabog sa palayok ng usok. Pagkatapos, ibinigay niya kay Blake ang kutsara at inutusan siyang isipin ang mga masaya at masayang bagay sa kanyang buhay habang hinahalo ang palayok. Kaya sinunod niya ang kanyang mga tagubilin, ngunit nagsimula ang kanyang malisyosong isip na isipin si Alice na gumagawa ng fan service, na nagpasiklab ng apoy sa kanyang ulo. Pagkatapos, sinabi ni Alice na hindi sila gumagawa ng random na sopas, kundi isang potion para alisin ang sumpa ng mangkukulam, at hindi magiging epektibo ang potion kung siya'y madidistract habang hinahalo ito. Nang marinig ito, nagpanik si Blake at umamin na siya'y na-distract, ngunit sinabi niya na ayos lang, basta't hindi niya isipin ang sumpa, at ipinaliwanag na gusto niyang subukan ito bilang posibleng lunas dahil patay na ang mangkukulam na nagbansag sa kanya. Pinakain siya ni Alice ng kaunting potion at sumigaw siya sa sakit habang nagrereklamo na mas masama ang lasa nito kaysa sa pawis ng kilikili ng kanyang lola. Para subukan ito, epektibo ito. Ibinigay ni Alice kay Blake ang isang bulaklak, ngunit nang hawakan niya ito, nalanta ang bulaklak gaya ng dati na nagpatunay sa kanila na peking potion ito. Sa kabila nito, nagpasalamat si Blake kay Alice sa kanyang mga salitang nakakapagbigay ng lakas, kaya nangako siyang hahanapan siya ng ibang paraan para sirain ang kanyang sumpa kinabukasan. Matapos mag-isip kung ano ang gagawin sa magic pot, ibinigay ni Blake ito kay Rob para gamitin sa kanyang goning exercises at biglang na in love ang palayok sa kanya dahil sa kanyang fashion sense. Kaya masayang inalis ito ni Rob. Ngunit biglang dumating si Viola, puno ng selos habang nagmamadaling alagaan ang palayok na gustong agawin ang kanyang daddy. Makalipas ang ilang sandali, ibinigay ni Alice kay Blake ang isang piraso ng sheet music upang tugtugin, at ipinaliwanag na ito ang huling komposisyon na isinulat ng kompositor na si McFarlane bago siya namatay, na pinaniniwala ang pinakamagandang piraso ng sheet music. Sinabi niya sa kanya ang isang chismis na nagsasabing sinumang tumugtog ng kanta ay mababaliw, at nagpanik si Blake. Ngunit sinabi rin niya na malilinis ang kanyang sumpa kung tutugtugin niya ito. Kaya pumayag si Blake na gawin ito. Habang tumutugtog siya ng kanta, isang maikling matandang lalaki ang lumitaw sa keyboard at nagpakilala siyang si McFarlane habang ipinaliwanag na siya ngayon ay isang multo na nagmamasid sa kanyang piraso ng musika dahil naniniwala siyang walang sinuman ang makatutugtog nito ng perpekto. Sinimulan ni Blake na batikusin siya sa pagiging weird, ngunit tinanong siya ni Alice kung siya'y nababaliw, kaya sinabi ni McFarlane na wag nang abalahin siyang ipaliwanag sa kanya dahil tanging ang performer ang makakakita sa kanya. Ang corny na multo ay nagsimulang buksan ang damit ni Alice upang i-distract si Blake sa kanyang mga plano at nagbabala si Blake na tumigil, ngunit lalo pa niyang pinasidhi ang mga bagay sa pamamagitan ng pagtakbo upang halikan siya. Ngunit sinuntok ni Alice ang matandang hangal kaya tinanong niya kung siya ba'y lihim na Soul Rayapor at ipinaliwanag niyang hindi siya. Dahil hindi nagtagumpay ang kanyang mga weird na taktika, sinubukan ni McFarlane na i-distract si Blake sa pamamagitan ng pagkagat sa kanyang kamay, ngunit tinulungan ni Alice si Blake na lumipat ng mga pahina kaya sa wakas ay sumuko ang matandang multo. Pumunta si Blake sa Plus Ultra habang tumutugtog ng kanta dahil ang tanging talento niya ay ang pagtugtog ng piano at desperado siyang nais na alisin ang sumpa upang makabuo ng kinabukasan kasama si Alice. Nang matapos na siya sa pagtatanghal, nawala ang mga nota sa libro at pumalakpak si McFarlane habang unti-unting naglalaho. Ngunit nadismaya si Blake na si McFarlane ang nalinis sa halip na ang kanyang sumpa. Kinabukasan, pumunta si Blake upang bisitahin si Alice sa kanyang silid, ngunit lumabas siya na nakasuot ng paboritong damit ni Mia Khalifa, kaya isinara niya ang pinto at nagtataka kung itinuturing siya ni Alice na isang lalaki dahil sa ipinapakita niyang maraming balat. Naalala ni Blake na sinabi ni Viola na ang pinakamainam na paraan para umunlad ay pasukin ang puso ng kanyang crush sa pamamagitan ng pagtakot
kaya't sinubukan niya ito kay Alice. Pero, nabigo ang kanyang jump scare kay Alice, dahil ngumiti lang siya ng walang pakialam. Pagkalipas ng ilang sandali, sinubukan ni Blake na takutin siya muli sa pamamagitan ng pagsasalaysay ng pinakabagong pelikulang Insidious, pero hindi ito umubra, kaya't naghahanap siya ng painting para takutin siya. Natagpuan ni Alice ang horror painting na hinahanap niya na nakasabit sa dingding, pero hindi ito nakatakot sa kanya, kaya't nagpanik si Blake at nagtataka kung gawa ba ang puso niya sa titanium. Ngunit, masaya niyang sinabi sa kanya na mabilis ang tibok ng kanyang puso para sa kanya dahil mahal niya siya. At ito ay nagpasabog ng kanyang puso mula sa kanyang dibdib, parang karakter sa Looney Tunes. Habang nakatitig sa horror painting, sobrang natakot si Blake na aksidenteng nahulog ang isang vase. At nang sinubukan niyang pulutin ang bulaklak, sinabi ni Rob na huwag dahil ito ay isang bihirang halaman na namumulaklak lamang tuwing 5 taon. Pero biglang lumapit si Rob sa kanya na may dalang palakol na parang si Michael Myers, kaya tumakbo si Blake at nagtago sa isang aparador. Sumama si Alice sa kanya roon, kaya't ipinaliwanag niya na nakakatakot si Rob kapag galit siya at hindi siya patatawarin hanggat hindi siya nagmuni-muni sa kanyang mga aksyon. Matapos hanapin ni Rob ang silid, biglang tumalon si Blake mula sa aparador at lumipat sa pasilyo, pero natagpuan siya ni Rob roon, kaya't nagkunwari siyang si Alice hanggang umalis ang bulag na hangal. Hindi nagtagal, nagtago sina Blake at Alice sa ilalim ng kama at sinabi niya sa kanya na gusto niyang mag-enjoy sa pag-inom at pagdiriwang bilang isang adulto. Kaya't inamin niya na mabilis ang tibok ng kanyang puso sa mga sandaling iyon. Ngunit, pinutol ni Rob ang kanilang romantikong sandali at dinala si Blake sa sala kung saan ipinakita niya ang ilang alahas na nakatago sa paso ng bulaklak ng ilang mapanlinlang na kasambahay noon. Tinawag ni Alice si Blake na isang mahusay na detektib dahil natagpuan ito, pero sa totoo lang, wala siyang ideya na umiiral ito. Ilang araw ang lumipas, lahat ay nagpapahinga sa sala at si Cuff ay nahihirapang matutunan ang alpabeto. Tiniyak ni Blake sa kanya na susuportahan nila siya, ipinaliwanag na gusto niyang matutong magbasa at sumulat ng mabilis hanggat maaari para makapagbigay ng sorpresa kay Zane. Nang tanungin ni Blake kung nasaan si Zane, sinabi ni Cuff na nasa circus siya kung saan nagsimula siyang magtrabaho dahil wala siyang mas magandang magawa at walang huhusga sa kanya sa hitsura niyang parang ibon. Samantala, sa Royal Mansion, naglalakad ng may kayabangan ng kapatid ni Blake, si Walter, sa pasilyo at ang kanyang aura ay nagpapalaway sa lahat ng kasambahay. Hindi nagtagal, nakatagpo siya kay Viola at nalaman na plano niyang bisitahin si Blake, kaya't sinabi niya sa kanya na huwag pumunta at pinaalalahanan siyang siya ang magmamana ng titulo ng kanilang pamilya. Ngunit, binigyan siya ni Viola ng matinding katotohanan sa pamamagitan ng pagpapaalala na siya ang pangalawang anak at ang kanyang mga pangarap na maging pinuno ay mawawasak kung ang panganay na anak, si Blake, ay mababasag ang kanyang sumpa. Ito ay nagpasakit kay Walter kaya't nagsimula siyang mag-roll sa lupa na parang isang baliw na asong kalye at nang sa wakas ay kumalma, tinanong niya si Viola kung gaano katagal bago makarating sa mansion ni Blake. Sinabi niya na 2 oras at ito ay nagpapatibay sa kanyang mga akusasyon na siya ay lihim na bumibisita sa kanya. Pero nagsimula siyang mag-crash dahil ang bilang na 2 ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang nakakahiyang posisyon sa pamilya. Parang desperadong simp, tinanong niya siya kung bakit siya pupunta kay Blake sa halip na manatili sa kanya. At kahit na ipinaliwanag niyang hindi siya pumipili ng panig, nagmamakaawa ang hangal na ito na manatili siya sa kanya. Matapos umalis si Viola, nakipagkita si Walter sa kanilang ina, si Herbera, sa hapagkainan at nagsinungaling sa kanya na si Viola ay nakipagkita sa isang kaibigan. Pero lihim siyang nagplano na patunayan na siya ay mas karapat dapat na maging pinuno ng pamilya kaysa kay Blake. Samantala, dumating si Viola sa mansion at nagulat siyang makita si Cuff roon kaya't ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang isang performer sa circus. Ngunit pinaghihinalaan pa rin siya ni Viola at habang humahanga siya sa isang estatwa na nagpapaalala sa kanya kay Zane, napagpasyahan ni Viola na siya ay isang magnanakaw at sinubukan siyang saluhin. Ngunit ang kanyang muka ay tumama sa mga dibdib ni Cuff na nagpasumpa sa kanya sa mga Diyos ng kwento na iniwan siya. Nakita na nalungkot si Viola, nag-alok si Cuff na makipaglaro sa kanya, ngunit tinakli siya ni Viola at tinali ang kanyang kamay. Pero hindi ito alintana kay Cuff at sinabi niyang mabait si Blake na sinang-ayunan ni Viola. Nang tanungin ni Cuff kung gusto niya ang kanyang kapatid na mula si Viola. Ngunit biglang dumating si Blake kasama sina Rob at Alice at nakita nilang nakaupo si Viola sa ibabaw ni Cuff kaya umalis sila para bigyan sila ng privacy. Maya-maya, nagbonding silang lahat at nilinis ni Rob ang alikabok sa buhok ni Viola na labis na nagpasaya sa kanya kaya tumakbo siya sa bintana at sumigaw na natupad ang kanyang wish. Ilang oras ang lumipas, naglalaro ng chess sina Blake at Alice. At isinara ni Alice ang mga kurtina habang sinasabi niyang umuulan ng nyebe sa labas, katulad ng unang araw na dumating siya roon. Noon, si Blake ay nalulumbay na para bang siya ay isang espesyal na sumpa.
Ngunit inimbitahan ni Rob si Alice sa kanyang magulong kwarto at ipinakilala niya ang sarili bilang kanyang bagong katulong. Nagalit si Blake at tinanong si Rob kung bakit siya kumuha ng katulong nang walang pahintulot, ngunit ipinaliwanag ni Rob na pinayagan siya ng may-ari ng bahay dahil matagal nang magkaibigan sina Alice at Blake. Ngunit sinabi ni Blake na ayaw niyang maalala ang kanyang mga nakaraang taon dahil puno ito ng kalungkutan at sinabi niyang umalis si Alice sa mansyon na walang puwang para sa kanya roon. Sa kabila nito, tumakbo si Alice papunta sa kanya at sinabi na hindi niya siya nakalimutan at ang makasama siya muli ay isang pangarap na natupad. Binalaan niya siya na mamamatay siya kung hahawakan siya nito, ngunit sinabi niyang alam na niya iyon, kaya tinanong niya siyang bumalik sa bahay ng kanyang tiyahin. Gayunpaman, nagkunwari si Rob na hindi siya narinig at hinikayat siyang sumama sa kanya sa paghahanap ng kwarto. At habang palabas, sinabi ni Alice kay Blake na hindi siya nagbago dahil mayroon pa rin siyang mahinahong tingin. Pagkatapos niyang umalis, humiga si Blake sa lupa at hiniling na sana ay iwanan na lang siya para mamatay na mag-isa. Samantala, dumating sina Rob at Alice sa isang shed sa labas at tinanong ni Rob si Alice kung sigurado siya sa paggamit ng ganitong sirasirang lugar bilang kanyang kwarto. Ngunit sinabi niyang okay lang dahil mas komportable ito kaysa sa masikip na mansyon. Pagpasok nila, humingi ng tawad si Rob sa pag-uugali ni Blake, ngunit sinabi niyang hindi siya alintana, kaya hinawakan niya ang kamay niya habang sinasabi na kamukha siya ng kanyang ina. Kinabukasan, nagulat si Blake nang makita na nandyan pa si Alice sa bahay, nakasuot ng uniforme ng katulong at nang purihin niya ang kanyang sombrero, namula siya ngunit itinapon ito sa lupa at nagreklamo na masyadong nakikita ang kanyang suot. Ngunit sinimulan niyang asarin siya sa pamamagitan ng pag-angat ng kanyang omega-size na dibdib sa kanyang mukha na nagulat sa kanya, kaya sinabi niyang ayaw niya sa kanya at tumakbo palayo. Makalipas ang ilang sandali, nasa piano si Blake at dumating si Alice na may dalang pagkain, ngunit sinabi niyang hindi siya kakain hanggat hindi siya umaalis, kaya tinanong niya kung ayaw ba niya sa kanya. Aminado si Blake na hindi niya siya kinamumuhian at naramdaman niyang tumatawa siya sa kanya sa loob dahil siya ay pangit at miserable. Ngunit masiglang sinabi niyang makata ang kanyang mga sinasabi at hinikayat siyang kumain ng malamig na pagkain bago umalis. Habang kausap niya si Rob, biglang tinawag siya ni Blake at dinala siya sa kanyang magulong kwarto na hiniling niyang linisin ito sa loob ng 3 araw mag-isa kung ayaw niyang matanggal. Habang nililinis niya ang kwarto, naalala niya ang araw na natagpuan siya ni Blake na nakahiga at may sakit sa damuhan at tinulungan siyang bumangon. Pagbalik ni Blake, nakita niyang mas nagniningning ang kanyang kwarto kaysa sa ulo ni Mike Tyson at nagulat siya na nagawa niya ito sa isang gabi, kaya ipinaliwanag niya na determinado siyang maging kapaki-pakinabang sa kanya. Dahil dito, umiyak siya at sinabi niyang dapat siyang gumawa ng mas kapaki-pakinabang na bagay sa kanyang buhay kaysa alagaan ang isang walang silbi. Ngunit tumugon siya na mas gusto niyang manatili sa kanyang tabi. Di nagtagal, nagpasya si Blake na umalis sa mansyon dahil hindi aalis si Alice, kaya naglakad siya sa niebe habang naaalala ang sinabi ng mangkukulam na hindi na siya makakaranas ng pag-ibig muli. Bigla siyang nadulas at nahulog sa lupa. At habang nakahiga, naalala niya nang makilala niya si Alice noon at nanalangin na makita siya muli. Nang dumating si Alice, sinabi niyang gusto niyang mamatay, ngunit ibinuhos niya ang niebe sa kanyang mukha at may luha sa kanyang mga mata. Sinabi niyang huwag itapon ang kanyang buhay dahil nagmamalasakit siya sa kanya. Matapos siyang tulungan na bumangon, hiniling niyang umuwi siya kasama siya at mamuhay ng magkasama, kaya sinundan niya siya pauwi. Doon, nagulat si Rob nang makita silang nagkakasundo, kaya sinabi ni Blake na gusto niya si Alice. Sa kasalukuyan, namumula si Blake habang naaalala ang mga pangyayaring iyon. Ngunit sinabi ni Alice na nanalo siya sa kanilang laro ng chess. Kinabukasan, tinanong ni Viola si Blake ng mga ideya para sa regalo kay Rob at iminungkahi niya ang baso para sa pagbabasa. Ngunit tinanggihan niya ito dahil gusto niyang makatingin sa mga mata nito palagi. Nagsuggest si Alice ng panyo at agad itong tinanggap. Sinabi ni Alice kay Blake na isa siyang hopeless romantic tulad niya. Habang nagbibihis, nalaman ni Blake mula sa kalendaryo na bisperas ng Pasko at naintindihan niya kung bakit gustong-gusto ni Viola na makakuha ng regalo para kay Rob. Sinabi ni Alice na si Cuff at Zane ay pupunta mamaya para sa Christmas party at nag-alala si Blake kung okay lang na makisali kahit mukhang undertaker siya, kaya tinukso siya ni Alice. Samantala, binati ni Viola ang kanyang ina ng maligayang Pasko, pero binanggit ni Gerbera na madalas siyang lumalabas at hiniling na manatili sa loob ng bahay. Masiglang pumayag si Viola pero nagtanong si Gerbera kung kailan niya iiwan ang kanyang suot na bata, kaya siya'y humingi ng tawad at umalis sa kwarto. Habang naglalakad sa pasilyo, tinanong ni Viola ang kanyang mga gwardiya na ihanda ang lahat at sinubukan nilang ipaalala ang mga salita ng kanyang ina pero sinabi niyang okay lang basta kasama ang pamilya. Sinabi rin niya
na hindi na kailangan sumama sila dahil okay na siya sa kanyang driver. Kaya napagtanto nilang makikita siya ni Rob, kaya sumama pa rin sila. Samantala, umiinom si Blake ng tsaa at nag-iisip kung paano magiging matagumpay ang Christmas party dahil wala silang puno o anuman para makapagbigay ng saya. Binanggit ni Alice na wala rin silang Santa Claus, pero nag-umpisa siyang mangarap ng mga eksena kay Alice na nakasuot ng mainit na Santa Claus outfit. Matapos siyang ibalik sa katotohanan, ipinaliwanag ni Alice na hindi nila kailangan ng dagdag para sa party dahil sapat na ang masarap na pagkain para mag-enjoy, at pumayag si Blake. Samantala, si Viola ay nasa karwahe, taimtim na nagdarasal na sana mahalin ni Rob ang kanyang regalo, pero wala siyang ideya na ang nagmamaneho ay ang kanyang kapatid na si Walter, na determinado na ipakita sa kanyang kapatid na siya ang mas karapat-dapat na manguna sa pamilya. Sa mansyon, dumating sina Zane at Cuff na may dalang Christmas tree, kaya iminungkahi ni Zane na dapat idekorasyon ng mga babae ang puno habang siya at si Blake ang bahala sa ibang dekorasyon. Habang nagdedekorasyon, sinabi ni Zane kay Blake na si Cuff ay laging airhead mula pa sa kanyang kabataan at pinasalamatan siya sa pagiging kaibigan, pero nagpasalamat din si Blake sa kanilang tulong. Pagkatapos, nagsuggest ang bobo na lalaki ng ibon na balutin si Alice ng laso at talagang nag-umpisa si Blake na mangarap na si Alice ay nakabalot na parang regalo para sa kanya. Pero nagsuggest si Zane na gawin ito kay Alice na nakabihis ng birthday suit, kaya nagalit si Cuff at sinigawan siya. Nang matapos na ang dekorasyon, ginising ni Cuff si Zane at masayang ipinakita sa kanya ang Christmas tree na dinikitan niya kasama si Alice. Biglang naalala ni Zane na pinasigla siya ni Blake na ipahayag ang nararamdaman niya, kaya sinabi ni Zane kay Cuff na maganda siya, tulad ng puno, pero nakita niyang natutulog na siya, kaya tinakpan niya siya sa sopa. Nang dumating si Viola, agad siyang pumasok, at ito ay nagbigay ng palagay kay Walter na siya ay lihim na kumakain ng sausage ni Big Brother. Pero nakita niyang nahulog ang kanyang regalo sa lupa na nagpagalit sa kanya na talunin si Blake. Dahil dito, sumisilip siya sa loob ng mansyon na parang espia at nakatagpo siya ng Santa Claus outfit, kaya isinuot niya ito. Pero biglang dumating si Cuff at nagsimula siyang tumalon sa saya na akala niya ay dumating na si Santa. Para mapanatili ang kanyang pagkakakilanlan, nag-arte siya na parang Santa at ibinigay kay Cuff ang regalo ni Viola. Pero hinabol siya ni Viola at dinala siya para makilala ang iba. Samantala, pagod na pagod si Viola sa paghahanap ng kanyang regalo, pero nang makita niyang nakaupo si Zane sa upuan, inisip niyang si Rob siya, kaya niyakap niya siya. Ngunit dumating ang tunay na si Rob kasama si Alice at ipinaalam sa lahat na nawawala ang Santa outfit na nakuha nila. Pero si Viola ay nasanay na sa malambot na katawan ni Zane, kaya patuloy siyang niyayakap ito. Biglang bumagsak si Walter sa pamamagitan ng chimney at sinubukang mag-arte na parang Santa. Pero agad siyang nakilala ni Viola, kaya inalis niya ang disguise at sinabi kay Blake na tawagin siyang pagdating. Sinabihan ni Viola si Walter na huwag siyang sundan sa party at ipinaliwanag na hindi siya nandito dahil gusto niya si Blake na nagdulot ng emosyonal na pinsala sa parehong mga kapatid. Nagulat si Walter na kilala ni Blake ang mga mangkukulam, pero nararamdaman niyang hindi siya karapat-dapat na manguna sa pamilya kahit na masira ang sumpa. Nang sandaling iyon, dumating si Cuff sa bintana at nagsimula si Villa na makipag-wrestling sa kanya para sa regalo. Tinanong ni Walter si Blake kung balak niyang pamunuan ang pamilya kahit hindi niya makontrol ang silid. Sabi ni Blake, handa siyang magmana ng titulo kung tatanggapin siya muli ng pamilya pagkatapos ng kanyang sumpa. Nagsimula si Walter na magreklamo na mas malala ang sumpa sa kanya bilang pangalawang anak, pero pinutol siya ng mga babae sa kanilang laban, kaya't pumunta si Blake para pigilan sila. Habang lumalala ang laban, aksidenteng nasunog ni Cuff ang regalo, kaya't pinatay ni Blake ang apoy gamit ang kanyang mga kamay at ibinigay ito kay Viola na nagpasalamat sa kanya na namumula ang muka. Nakita ito, hinamon ni Walter si Blake sa isang kompetisyon kung saan ang unang makakatuklas ng katotohanan sa likod ng kanyang sumpa ang magmamana ng titulo, at ang matatalo ay mananatiling alternatibo magpakailanman, at tinanggap ni Blake ang kanyang pustahan. Sinubukan ni Walter na mag-aura farm pero lahat ng kanyang aura points ay nawala habang siya'y natitisod at nahulog na parang isang tanga. Pagkatapos nito, nag-enjoy ang lahat sa Christmas party at pinanood ni Walter mula sa labas dahil hindi siya makabalik sa bahay nang walang Viola. Matapos ang party, naglakad sina Blake at Alice sa kanilang snow-covered yard at muling tinukso ni Alice ang kanyang sugar boy hanggang siya'y matisod at mahulog. Habang nasa lupa, pinaalala niya sa kanya kung paano siya natabunan ng niebe nang balak niyang mamatay hanggang dumating siya at binago ang kanyang buhay. Noon, sinabi ni Blake kay Alice na gusto niya siya at nais niyang makasama siya habang buhay.
Sa kasalukuyan, nagpasalamat si Blake kay Alice dahil siya ang dahilan kung bakit siya nakapagdiwang ng Christmas party kasama ang lahat ng kanyang kaibigan at sinabi niyang tanggapin ito bilang kanyang regalo sa Pasko. Pagkatapos, humiga siya sa nyebe sa tabi niya at sinabi niyang nais niyang ibahagi ang malamig na lupa sa tabi niya dahil magkasama silang mabubuhay at dito niya napagtanto na mas malinis siya kaysa sa kanyang akala. Ilang taon na ang nakalipas, si Alice ay isang chibi girl na naglalakad-lakad sa bahay at biglang niyakap siya ng kanyang ina, si Sharon, mula sa likuran at pinaalala sa kanya na kailangan niyang manatili sa kama dahil sa kanyang kalusugan. Humingi ng tawad si Alice pero ipinaliwanag ni Sharon na hindi siya galit, nag-aalala lang siya para sa kanya. Habang naglalakad si Sharon kasama si Alice, lahat ng mga katulong ay nagsimulang magtanong tungkol sa tamang paraan ng paghawak sa ilang gawain at nagbigay siya ng detalyadong sagot. Nakita ito, pinuri ng mga nakatatandang katulong si Sharon sa kanyang galing bilang headmaid pero itinuro nilang kulang siya sa karakter at agad itong napatunayan nang magsimula siyang magpatawa sa harap nila. Dumating sina Sharon at Alice sa isang pasilyo kung saan tumatakbo si Blake at masiglang kumaway siya kay Alice kaya't kumaway siya pabalik habang siya'y tumatakbo palayo. Nakita ito, tinukso siya ni Sharon na kaibigan siya ni Blake pero nangako siyang hindi siya magiging hadlang at hinalikan siya sa ulo. Dumating si Rob at binati si Sharon pero ang kanyang negatibong riz ay nagdulot kay Alice na magtago sa likod ng palda ni Sharon kaya't sinimulan niyang makipag-usap sa kanya tungkol sa kung ano ang tingin niya sa trabaho ng kanyang ina. Masiglang sumagot si Alice na kamangha-mangha ang paraan ng pagtatrabaho ng kanyang ina at naghangad siyang maging mahusay na katulong tulad niya paglaki. Sinabi ni Rob na inaasahan niya ang araw na makakapagtrabaho sila ng magkasama. Habang inihihiga si Alice, niyakap siya ni Sharon ng mahigpit at nangakong poprotektahan siya kahit ano paman dahil mahal na mahal siya. Sa kasalukuyan, nagising si Alice mula sa isang panaginip kung saan muling naranasan niya ang mga pangyayaring ito at mahigpit na hinawakan ang kanyang locket. Nang sumunod na umaga, nag-aalmusal si Viola kasama ang kanyang pamilya at napagtanto niyang sobrang galit ng kanyang ina sa kanya. Kaya't sinisi niya si Walter sa pagsunod sa kanya nang hindi niya alam. Pero si Walter ay sinisisi si Blake sa kanyang isipan dahil siya ang panganay. Samantala, masayang naglalakad si Cuff sa bayan habang si Zane ay nanonood mula sa isang tagong lugar. At naaalala niya nang sabihin sa kanya ni Viola na ang dahilan kung bakit si Cuff ay parang walang isip ay dahil masyado siyang nag-aalaga sa kanya. Humiling siya na hayaan siyang mamili mag-isa, minsan para sa kanyang sariling kabutihan, at ngayon, sa kasalukuyan, nagpasya si Zane na manood sa kanya mula sa malayo nang hindi nakikialam. Isang matandang mangangalakal ang nagbigay kay Cuff ng isang bunton ng grocery, pero nang humingi siya ng pera, napagtanto ni Cuff na wala siyang magagawa dahil wala si Zane. At nagkakaroon siya ng matinding meltdown sa kanyang tagong lugar, nakikipaglaban sa pagnanais na tulungan siya. Nag-alok siya na ipagpalit ang isang bato para sa mga gamit. Pero tinanong ng matandang babae kung binigyan siya ng pera ng kanyang mga magulang at doon lang niya naisip na humihingi siya ng pera mula sa simula. Kaya ibinigay niya ang ilang barya sa matanda. Di nagtagal, matagumpay na nakabili si Cuff ng tinapay. At natuwa si Zane na may progreso siya. Ngunit sa paglabas niya, may nagnakaw ng kanyang bag ng barya. Pero hinawakan niya ito at sinabi na pinagkatiwalaan siya ni Zane sa pera. Nang kunin niya ang pera, natapilok ang bata at nahulog sa matulis na bakod, pero nailigtas siya ni Cuff. Napansin niya na nahulog ang bag ng groceries at nag-alala siya dahil si Zane ang nagpadala sa kanya. Pero dumating si Zane at tinulungan siyang ipunin ang mga ito. Nang gabing iyon, naglalakad si Blake sa balkonahe dahil hindi siya makatulog, ngunit dumating si Alice at sinabi sa kanya na maghintay sa kanyang kwarto. Doon, pumasok siya sa ilalim ng kumot kasama siya at humiling siya na umalis ito pagkatapos niyang makatulog. Ngunit siya ay nagsimulang magpawis ng labis nang mapagtanto niyang natutulog siya sa tabi ng babaeng kanyang pinapangarap. Habang hinahangaan ang kanyang magandang mukha, humarap siya at nagsimulang mang-asar kaya't inamin niya na nahihirapan siyang makatulog dahil sa tensyon. Ngunit, pinabilis ni Alice ang pang-aasar sa pamamagitan ng pagtatangkang hubarin ang kanyang pajama at nagsimula nang mawalan ng ulirat si Blake dahil alam niyang bubutasan siya ni Rob kung mahuli sila sa sitwasyong iyon. Nang sila'y kumalma, sinabi ni Blake kay Alice na hindi tama para sa magkasintahan na matulog na magkatabi dahil binalaan siya ng kanyang ina tungkol dito noon. Kaya tinanong siya ni Alice kung ano ang palagay niya sa kanyang ina. Sinasabi ni Blake na wala siyang malalim na damdamin para sa kanya. Pero alam niyang naghihintay siya sa kanya sa bahay. Kaya gusto niyang makipag-ayos sa kanya at sabihin ang tungkol sa kanyang relasyon kay Alice pagkatapos masira ang sumpa. Inamin niya na hindi madali para sa isang tagapagmana na pakasala ng kanyang katulong, pero nangangako siyang magsusumikap para magtagumpay ito at kung hindi aprubahan ng kanyang pamilya, plano niyang putulin ang ugnayan sa kanila. Ngunit sinabi ni Alice na wag niyang isaalang-alang iyon, kaya't nagpasya siyang mag-focus sa pagbasag ng sumpa
at pinasalamatan siya sa pagtulong sa kanya na makatulog muli. Habang naglalakad si Alice palayo, humiling si Blake na muling magpakita siya sa kanyang mga panaginip at humiling siya na gawin din ito. Ngunit pagkatapos umalis sa kwarto, nagsimula siyang mamiss siya. Kinabukasan, masiglang ipinakita ni Blake kay Rob ang isang pares ng mittens na ginawa ni Alice para sa kanya at sinabing panatilihin siyang mainit kahit anong mangyari. Kaya't itinuro ni Rob na mas madalas siyang ngumiti kamakailan, hindi tulad ng kanyang madilim na mga araw. Tinawag siya ni Alice na umakyat para mag-agahan, kaya't sinabi niya kay Rob na huwag masyadong manigarilyo habang nagmamadali siyang umakyat. Habang naninigarilyo ng kanyang blunt, naalala ni Rob ang araw na inatasan siya ni Gerbera na alagaan si Blake, matapos siyang mapalayas dahil sa sumpa. Noong mga panahong iyon, nakita niyang unti-unting nawawalan ng isip si Blake dahil sa depresyon, kaya't gumawa siya ng paraan upang ilayo si Alice mula sa kanyang mapang-abusong tiyahin upang makapaglingkod siya kay Blake at pasiglahin ang kanyang mundo. Ngayon, sa kasalukuyan, tinawag ni Alice at Blake si Rob sa loob, kaya't pumasok siya at nagpasya na magiging masaya siya basta't masaya silang dalawa. Nang gabing iyon, tumugtog si Blake ng isang kanta ni Adele sa kanyang piano at pinuri siya ni Alice, kaya't inamin niyang gustong-gusto niyang magkasama silang dalawa. Pagkatapos, humiling siya na kumanta siya habang tumutugtog siya ng piano at pumayag siya, kaya tinugtog niya ang himig ng isang kantang pinamagatang The Owl and the Cat at kumanta si Alice ng mga liriko na may boses na mas maganda kaysa kay Sabrina Carpenter. Sa isang tiyak na punto, humiling siyang kumanta rin siya at nang ginawa niya, humanga siya sa kanyang boses. Kaya't ginugol nila ang susunod na ilang minuto sa isang masiglang duet na nag-iwan sa kanilang dalawa na nahihiya pagkatapos. Habang naglalakad silang magkasama pababa, sinabi ni Alice kay Blake na bumalik na siya sa kanyang kwarto imbes na samahan siya hanggang sa kanya at humalik siya sa kanya bilang pamamaalam. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang kwarto, tinanggap niya ang katotohanan na siya ay isang mababang katulong na hindi karapat-dapat na tumayo sa kanyang tabi. Ngunit biglang dumating si Blake at humiling na samahan siya. Ngunit muling inasar siya at tumakbo pabalik sa kanyang kwarto nang wala siya. Kinabukasan, sina Viola at Walter ay naghahanap sa isang masikip na silid ng imbakan para sa mga palatandaan tungkol sa sumpa at iminungkahi ni Walter na humingi ng tulong sa isang katulong. Ngunit ipinaliwanag niya na magkakaroon ng problema kung malaman ito ng kanilang ina. Ang tanga ay nagsimulang mag-crash out kaya ipinaalala niya sa kanya na siya ang nag-alok na tulungan siya sa unang lugar, na nagpapaliwanag sa kanya na ang paghahanap ng isang palatandaan sa sumpa ay maglalagay sa kanya ng 2 hakbang sa itaas ni Blake. Sa loob ng isang bariles, nakita ni Viola ang talaan ng isang tagapaglingkod, kaya tinakasan niya ito at hiniling kay Walter na linisin ang silid ng imbakan. Sa pasilyo, nasagasaan niya si Gerbera, kaya mabilis niyang itinago ang libro, ngunit pinagalitan siya ni Gerbera dahil sa pagmumukha niyang isang maruming warthog at inutusan ang isang katulong na palitan siya ng mas malinis. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Viola sa silid ng pag-aaral ni Gerbera sa isang Cinderella rip-off outfit at hiniling ni Gerbera sa kanya na magbihis ng ganoong paraan pasulong. Ngunit nagrereklamo siya na hindi niya estilo ang mahabang palda, kaya pinaalalahanan siya ng kanyang ina na kailangan niyang itaguyod ang pangalan ng pamilya dahil malapit na siyang ikasal sa ibang pamilya. Tulad ng isang tipikal na batang babae ng Gen Z, sumigaw siya pabalik sa kanyang ina, nagtatanong kung hindi niya kayang mabuhay ang sarili niyang buhay, ngunit walang pakialam na dumaan si Gerbera sa kanya habang sinasabi sa kanya na hindi niya kaya. Ilang sandali pa, nasa sala si Viola kasama sina Blake at Alice, umiiyak sa mga salita ng kanyang ina, at sinubukan ni Blake na pakalmahin siya sa pamamagitan ng pagpupuri sa kanyang damit, ngunit pinagalitan siya nito. Nang sa wakas ay tumigil na siya sa pag-iyak. Masaya niyang sinabi kay Blake na lilipat na siya sa kanyang mansyon simula sa araw na iyon. Ngunit tumanggi siya dahil ayaw niyang mag-alala ang kanilang ina sa kanya. Kaya nag-aalok ito na pagsilbihan siya bilang isang katulong na tinanggihan din niya. Habang namumulot ng bulaklak, nagsimulang humagulgol si Viola tungkol sa kung paano siya makakawala sa tanikala ng kanyang pamilya kung titira siya sa mansyon, ngunit biglang dumating si Rob, dahilan para tumalon siya sa kasabikan. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Rob na maganda siya sa damit, kaya ang Sim Queen ay gumawa ng isang buong 80, habang siya ay nagpasya na isusuot niya ang damit na iyon anumang oras na bibisita siya sa kanila. Kinagabihan, sinundan ni Viola si Alice sa kanyang silid habang ipinapaliwanag na gusto niyang magkaroon ng isa pang all-girls party sa kanya at bigyan din siya ng isang bagay. Pagpasok nila, nakita nilang pinapasok na ni Cuff ang sarili, kaya pinagalitan ni Viola si Cuff sa hindi pagpaalam sa kanila nang hindi dumarating. Ngunit sinabihan sila ni Alice na umalis sa drama para masimulan na nila ang gabi ng kanilang mga babae. Pagkatapos magpalit ng pajama, naghahain si Alice ng tsaa para sa mga babae at tinanong si Viola kung pinaghirapan siya ng kanyang ina tungkol sa pagpapasko sa mansyon ni Blake. Kaya't inihayag niya na pinagalitan siya ng kanyang ina at si Walter dahil dito
lalo na si Walter. Pagkatapos ay sinabi niya na wala siyang pakialam kung sino ang magmamana ng titulo ng pamilya sa pagitan nina Walter at Blake. Dahil pareho silang walang kwentang mga idiot sa kanya. Ngunit tinanggihan ni Cuff ang kanyang pag-angkin sa pamamagitan ng pagpapalabas kung paano siya namula nang tanungin siya kung mahal niya si Blake. Para ibahin ang usapan, tinanong ni Viola si Cuff kung sino ang crush niya. Ngunit nataranta si Cuff kaya kinikiliti niya ito para makalimutan niyang magtanong. Pagkatapos ay ipinaalala ni Alice kay Viola ang kanyang pangako na magbibigay sa kanya ng isang bagay. Kaya iniabot ni Viola sa kanya ang talaan ng katulong habang ipinapaliwanag na ito ay mula sa oras na si Blake ay isinumpa. Habang naghahanap sa libro, nakita ni Alice ang sulat kamay ng kanyang ina at sa wakas ay inamin ni Cuff na hindi maganda ang pagbisita sa kanila nang hindi nagtatanong. Kaya tinukso siya ni Viola sa pamamagitan ng paghampas sa kanyang mga melon. Ilang sandali pa, lahat ng tatlong babae ay magkatabi na parang sardinas sa maliit na kama at ang dalawang bisita ay nagsimulang mag-away kung sino ang dapat matulog sa mansyon. Ngunit si Alice ay tinatawanan lamang sila. Gayunpaman, pinapanood sila ni Dalet sa pamamagitan ng isang kuwago at tinanggal niya ang kanyang maskara habang nagpasya siyang oras na para kumilos. Kalaunan ay pinatawag niya si Zane sa kanyang kwarto at hiniling sa kanya na maghatid ng mensahe kina Blake at Alice. Kinaumagahan, sinabi ni Alice kay Rob ang tungkol sa talaan ng alipin na ibinigay sa kanya ni Viola at iniabot sa kanya ang libro upang makita ang mga pahinang isinulat niya. Ngunit nagreklamo siya na ang kanyang sariling sulat kamay ay mas masahol pa kaysa sa isang kwak na doktor. Habang tinitingnan ni Alice ang mga pahina ng kanyang ina, nakita niya ang isang seksyon kung saan isinulat ni Alice ang tungkol sa dalawang babae sa mga ugali ng mga puting madre na hindi pa niya nakikita noon, kaya tinanong niya si Rob kung may nakita siyang ganoon. Sinabi ni Rob na wala siyang nakita, ngunit naaalala ni Alice ang mga kaganapan sa sabat ng mangkukulam na nagpaunawa sa kanya na ang kanyang ina ay nagsusulat tungkol kay Daleth at sa iba pang misteryosong tao. Sa sandaling iyon, dumating si Zane at ipinaalam sa kanila na si Daleth ay naghahanap ng pakikipagkaibigan sa kanila na ang ibig sabihin ay gusto niyang manatili sila sa kanyang negosyo. Ngunit sa kabila nito, tinitiyak niya sa kanila na sila ni Cuff ay laging nasa likod. Pagkatapos ay sinabi ni Alice kay Zane at Blake ang tungkol sa talaan ng katulong na binabasa niya. Kaya hiniling sa kanya ni Zane na sabihin sa kanya kung may nakita siyang kawili-wili. Maya-maya, si Alice ay nanonood mula sa pinto habang sina Blake at Zane ay tumutugtog sa piano. Sinabi ni Blake kay Zane na gusto niyang siya lang ang magsabi kay Alice na mahal niya ito, na nagpasimula sa kanyang pamumula. Ilang oras ang lumipas, sinabi ni Blake kay Rob na hindi na niya mahanap si Zane at napagtanto ni Alice na nawala ang kanyang logbook. Habang naglalakad sa bubong, naaalala ni Zane ang pagbabanta ni Dallas na papatayin si Cuff kung hindi niya masira ang logbook, kaya't gumawa siya ng apoy upang sunugin ito. Bigla, dumating si Blake, kaya't sinabi niya ito kay Blake at ibinabalik ang libro dahil makakatulong ito sa kanya. Ngunit ibinabalik ni Blake ang libro at sinasabing sunugin ito dahil ayaw niyang makasagabal sa kanyang mga kaibigan. Bilang kabayaran sa kanyang kabutihan, sinabi ni Zane kay Blake na pinapanood ni Dallas ang kanilang mansyon at sinira ang libro gamit ang espesyal na spell na nagbigay daan sa kanya na magtira ng piraso na balak niyang gamitin sa pagbuhay muli ng libro. Samantala, galit na galit si Daleth dahil nakita niya ang kanilang panlilinlang, ngunit nagpasya siyang huwag na itong pansinin sa ngayon. Matapos alisin ang kanyang maskara, binuksan niya ang isang kabaong na may katawan ni Sharon sa loob. Kinabukasan, nakatanggap si Blake ng liham mula sa kanyang ina na nag-aanyaya sa kanya na makipagkita sa kanya sa mansyon ng pamilya para sa isang pag-uusap na nagdulot sa kanya ng pag-aalala. Nang dumating si Alice, sinabi niya ang kanyang mga alalahanin na hindi niya alam kung ano ang masasabi ni Gerbera sa kanya dahil hindi pa naaalis ang kanyang sumpa. Sa agahan, sinabi ni Blake kay Alice na siya'y nababahala dahil ito ang kanyang unang pag-uwi mula ng manirahan sa kanyang kasalukuyang mansyon at hindi pa niya naaalis ang sumpa. Tinanong ni Alice kung maaari siyang samahan sa pangunahing tahanan at masaya siyang pumayag kaya't umalis siya upang maghanda ng tsaa para sa kanya. Nang gabi, sumasakay sina Blake at Alice sa isang karwahe patungo sa mansyon ng pamilya at tinanong niya kung naaalala niya ang kanilang ari-arian, ngunit sinabi niyang naaalala lang niya ang kanyang mga kaibigan. Nang tanungin niya si Alice, sinabi niyang siya lang ang naaalala niya na nagpasimula sa kanyang pamumula. Pagdating nila, bumaba si Alice mula sa karwahe at nagsimulang humanga sa magandang mansyon, ngunit sinalubong sila ni Viola sa labas at pinagalitan sila sa pagdating ng huli, kaya't humingi ng tawad si Blake. Nagpasya si Alice na batiin ang ibang mga kasambahay at sinabi ni Viola sa kanya na sinabi niya na darating siya, kaya't nagpasalamat si Alice at humalik kay Blake bago umalis. Habang naglalakad si Blake sa pasilyo kasama ang kanyang mga kapatid, napansin niyang ang mga kasambahay ay parang mga estatwa
Ngunit mabilis silang nakarating sa silid ng kanilang ina, kung saan inamin ni Walter na siya ang nagsabi kay Gerbera tungkol sa pagbisita ni Viola. Ngunit sinabi ni Blake na walang problema at pinuri siya bilang isang gentleman. Nang pumasok si Blake sa silid ni Gerbera, agad niyang binanggit na hindi pa niya nabasag ang sumpa sa loob ng 10 taon, kaya't humingi siya ng tawad at humiling na bigyan siya ng kaunting oras. Dahil huli na para makipag-usap, nagpasya siyang ipagpaliban ito sa susunod na araw at pinayagan si Blake na manatili sa mansyon hanggang noon. Sinubukan niyang sabihin sa kanya ang isang bagay, ngunit malamig na sinabi ni Gerbera na maghintay na lang sila hanggang sa makipag-usap sila sa susunod na araw, kaya't umalis siya sa silid at ang kanyang mga kapatid ay nagdala sa kanya sa silid ng bisita. Samantala, ang lahat ng mga kasambahay ay nakatingin kay Alice dahil sa kanyang kagandahan at isang matandang kasambahay ang yumakap sa kanya habang humihingi ng tawad sa hindi pagtulong sa kanya matapos mamatay si Sharon. Habang naglalakad sila sa pasilyo, sinabi ng matandang kasambahay kay Alice na maayos na ang kanyang silid, ngunit biglang dumating si Gerbera at tinawag siyang Sharon, kaya't ipinakilala siya ng kasambahay bilang anak ni Sharon. Nang mapagtanto ang kanyang pagkakamali, umalis si Gerbera, kaya't ipinaliwanag ng matandang kasambahay kay Alice na si Gerbera at Sharon ay halos magkaibigan noong siya ay buhay, ngunit matapos mamatay si Sharon, nag-iba ang ugali ni Gerbera sa bahay. Ilang sandali, nagre-relax si Alice sa kanyang silid, ngunit dumating si Blake at umupo sa tabi niya upang makipag-usap. Nang sabihin niya sa kanya ang tungkol sa kanyang karanasan kasama ang kanyang ina, sinabi ni Alice na masaya siyang nakapag-usap sila ng normal. Ngunit inamin ni Blake na sobrang namimiss niya ito. Kahit na ilang oras pa lang silang hiwalay. Pagkatapos, tinukso niya siya sa pamamagitan ng pagyuko para sa isang halik. Ngunit siya'y lumayo at nagpasimulang humanga sa kanyang kagandahan bago umalis sa silid. Kinabukasan, dinala ni Viola si Blake sa libingan sa bakuran kung saan siya isinumpa noon. Naalala niya ang pangyayari. Noong panahong iyon, naghahanap si Blake ng 4-leaf clover para kay Alice. Ngunit biglang bumalot ang purple na usok at isinumpa siya ng mangkukulam na mamuhay sa kalungkutan. Habang naglalakad, tinanong ni Viola kung bakit hindi niya naalala si Alice nang dumating siya sa mansyon, kaya ipinaliwanag ni Blake na hindi niya sinasadyang nalimutan siya dahil sa kalungkutan at depresyon. Nakita nila ang kanilang ina na humiling kay Viola na lumayo sa kanya at pinagsabihan siya sa kanyang kasuotan bago hilingin kay Blake na makipag-usap sa kanya sa hapunan. Pagkaalis niya, nag-alala si Blake para kay Viola, ngunit sinabi niyang ayos lang dahil alam niyang ang ipanganak sa kanilang pamilya ay parang nakatira sa hawla na walang kalayaan. Sinabi niya ring mas maganda ang buhay ni Blake kaysa sa kanila na nagulat sa kanya dahil naalala niya si Walter na nagsabi ng parehong bagay ilang araw na ang nakalipas. Pagkatapos, nakasama nila si Gerbera sa hapagkainan at sinabi niyang kailangan ni Blake na magdesisyon kung sino ang magiging tagapagmana ng pamilya, siya o si Walter, dahil nauubos na ang oras dahil sa sakit ng kanilang ama. Sinabi rin niyang plano niyang gawing tagapagmana si Walter kung hindi niya maalis ang sumpa, kaya nangako si Blake na matatapos ito bago mag-spring at inannounce niyang iyon na ang lahat na kailangan niyang sabihin. Ngunit sinabi ni Blake na plano niyang magpakasal kay Alice balang araw kung papayag siya. Ngunit tahasang tumanggi si Gerbera at ipinaliwanag na hindi siya pinapayagang magpakasal sa isang mababang katulong dahil siya ay isinilang sa aristokrasya. Sinabi niya ring tumigil sa pagbibiro, ngunit tumayo si Blake at passionately na sinabi sa kanya kung paano siya nailigtas ni Alice mula sa kadiliman at matapang na idiniin na pakakasalan niya si Alice kahit ano paman. Habang naguguluhan sina Walter at Viola, sinabi ni Blake sa kanyang ina na hindi sila mga bagay at umalis siya, ngunit nagmadali silang sundan siya. Ngunit ngumiti si Gerbera at sinabi niyang proud siya sa paglaki ni Blake mula sa isang mahiyain na bata hanggang sa maging isang lalaking kayang sumagot sa kanya. Sa labas, nagkita si Blake at Alice at pumasok sila sa karwahe kung saan nagtitigan sila ng may pagnanasa habang bumabalik sila pa uwi. Iyon na ang lahat para sa video na ito. Mag-iwan ng like kung nagustuhan mo at panoorin ang video na ito sa screen.